Nagpatuloy ang ating bida sa pag-o-orient kay In-A at nagpatuloy din si A-Ho sa palihim na pagsunod. Subalit habang pinagmamasdan ni A-Ho ang dalawa, naalala niya ang mga sinabi ng mga estudyante kanina tungkol sa kung girlfriend ba ni Hajin si In-A at kung gaano sila ka-perfect na magkasama. Lalo pang nalungkot si A-Ho. Pasigaw si Ji-Ho ng gulat at sinabi na kung kakain silang dalawa at sila lang, hindi ba iyon na ang tinutukoy niya? Naiinis na sumagot si Hajin na paulit-ulit niyang sinasabing hindi mga Katoon Fam. Iba naman ang sinasabi ng kanyang isipan mga Katoon Fam. Hindi niya daw hahayaang mangyari iyon dahil sa oras na maging kampante na si In-A at tumingin palayo, sasamantalahin naman nito ang pagkakataon para kunin ang ating bida. Kaya naman lalabanan niya si In-A sa pinaplano ng babaeng ito. Game over. I see right through your lies. Time's up. Game over. They'll know what's real inside. Game over. Your empire's gonna fall. Welcome back mga Katoon Fam! Bago tayo magsimula, mag-recap muna tayo sa nakaraang kabanata. Nakita natin ang labanan sa pagitan ni A-Ho, ang babaeng nagpoprotekta sa ating bida, at ni In-A, ang Grim Reaper na gustong sunduin si Hajin. Dito, nakumpirma ni In-A na hindi tao si A-Ho, kaya naman hindi na siya nagpapigil ng kanyang lakas. Subalit lingid sa kaalaman ni In-A, si A-Ho pala ay isang mountain spirit. At dahil dito, mas naipanabas ni A-Ho ang kanyang tunay na lakas nang mapatalsik siya at makarating sila sa isang kagubatan. Tuluyan ng natalo at ginapos sa mga vines ni A-Ho si In-A. Matapos ng kanilang bakbakan, bumalik na si A-Ho sa kanilang classroom. At doon ay naabutan niya na pauwi na ang mga classmates. Nalungkot siya. Akala niya umuwi na rin si Hajin. Subalit, nagulat siya nang may malamig na inumin na dumampi sa kanyang pisngi. At kasunod naman ang boses ng taong gustong-gusto niyang marinig. Matapos bigyan ng pagkain, inumin at gamot sa sugat ni A-Ho, nagpaalam na ang ating bida para umuwi. At sa sandaling iyon, nabuksan ang isang alaala sa isipan ni A-Ho na nagpapakitang matagal na pala niyang kilala si Hajin at malapit sila sa isa't isa. Habang umuwi na ang ating mga bida, naiwan naman sa kagubatan si In-A na siya ring sinagot ang tawag ng kanyang senior at nangako na makukuha niya ang kanilang target sa loob ng 1 linggo. Kaya naman samahan na natin si Hajin sa kabanatang ito. Ano kaya ang naghihintay sa kanya? Tara na, let's go! Magsisimula ang kwento natin sa isang panibagong araw mga Katoon Fam. Dito, si A-Ho ay masayang naglalakad habang papasok sa kanilang school. Sinabi niya sa sarili niya na napakaaliwalas ng panahon ngayon at napakaganda ng kanyang pakiramdam. At ang araw na ito, ayon sa kanya, ay ang ikatlong pinakamasayang araw ng kanyang buhay. At alam ninyo kung bakit mga Katoon Fam? Dahil naging close na sila ni Hajin at nagkakaroon na sila ng magagaang usapan. At nagbabatian na rin sila mga Katoon Fam. Para sa mga may secret crush dyan, sana meron na ring improvement gaya ni A-Ho. Anyway, back to our story. Dugtong pa ni A-Ho sa kanyang isipan na ang lahat ng ito ay salamat sa Grim Reaper at sa nangyaring pagligtas niya sa ating bida mula sa pagkahulog sa hagdan. Subalit lumipat naman ang kanyang isipan kay In-A. Napatanong siya sa sarili niya kung ano na ba ang nangyari sa babaeng iyon matapos ng kanilang labanan. Hindi naman niya pinatay si In-A. Pero dapat ay hindi na ito lumapit pa sa kanila ni Hajin matapos ng pagkatalo nito mga Katoon Fam. Naputol ang pag-iisip ni A-Ho nang napansin niyang nagkakagulo ang kanilang classmates. May kasama kasi ang kanilang teacher sa pagdating sa room. Kasunod nito ang pagsasabi ng teacher na mag-upo na sila at may ipapakilala siyang bagong classmate. Gulat na gulat si A-Ho nang pumasok ang bagong classmate. At nakilala niya kung sino ito mga Katoon Fam. Si In-A. Nalumlumo na lang si A-Ho at inisip niya na dapat pala ay pinatay na niya ang babaeng ito nung may pagkakataon siya mga Katoon Fam. Lumapit naman si In-A kay ating bida at binati si Hajin. Kasunod ng pakikiusap niya na kung pwede raw ay samahan ni Hajin si In-A at ipakita ang layout ng kanilang school dahil hindi pa niya kabisado ang lugar. Dahil hindi ito inaasahan ni Hajin, napatanong siya sa In-A kung siya ba talaga ang tinutukoy nito. Simpleng nagkumpirma lang si In-A at sinabi na narinig niya raw na si Hajin ang kanilang class president. Habang nag-uusap ang dalawa, tahimik lang na naiinis at pinagmamasdan ni A-Ho si In-A sa gilid mga Katoon Fam. Kasunod dito ang pagtatanong ni In-A sa ating bida kung busy ba siya. Tumayo na si Hajin mula sa kanyang upuan at sumagot na hindi naman siya busy at okay lang sa kanya na samahan si In-A para makita ng bagong kaklase ang layout ng kanilang school. At dahil pumayag ang ating bida, mas lalo pang lumubog sa katahimikan si A-Ho mga Katoon Fam.
Nagsimula na silang maglakad ni In-A at Hajin sa paligid ng school. At habang nag-iikot ang dalawa, palihim naman silang sinusundan ni A-Ho mga Katoon Fam. Hindi rin nakatakas sa mga mata ng mga estudyante ang bagong mukha ni In-A. Tinanong ng isang estudyante kung sino ito at sinagot ng isa pang estudyante na transfer student daw. Nagtanong pa ang isa kung ang babaeng kasama ni Hajin ba ay girlfriend ng ating bida. Dugtong naman ng isa na dahil gwapo si Hajin at maganda ang kasama niya, mukhang perpektong larawan sila kapag magkasama at tiyak na magiging napakagandang tanawin kung magde-date ang dalawa. Subalit bigla na lang nagbago ang paligid. Lumamig ang simoy ng hangin dahil sa mga hindi kaaya-ayang naririnig ni A-Ho mga Katoon Fam. Napansin pa ng mga estudyante ang biglang pagbabago ng temperatura at nagdesisyon na pumasok na agad sa kanilang classroom. Nagpatuloy ang ating bida sa pag-o-orient kay In-A at nagpatuloy din si A-Ho sa palihim na pagsunod. Subalit habang pinagmamasdan ni A-Ho ang dalawa, naalala niya ang mga sinabi ng mga estudyante kanina tungkol sa kung girlfriend ba ni Hajin si In-A at kung gaano sila ka-perfect na magkasama. Lalo pang nalungkot si A-Ho mga Katoon Fam. Matapos mag-ikot sa school, bumalik na ang ating bida sa kanilang classroom. Habang papasok si Hajin, biglang may nagsulpot na lalaki. Pasigaw niyang sinabihan ng kanyang kaibigan na narinig niya raw ang lahat. Dugtong pa niya na ayon sa kanyang nakalapag, nakikipag-date daw si Hajin sa isang magandang babae. O, pag-correct niya agad, sa isang transfer student. Ang lalaking ito ay si Seo Ji-ho mga Katoon Fam, ang kaibigan ng ating bida. Salamat sa pagbisita sa Tambayan Toon Time, munting tahanan ng mga kwentong para sa inyo. Sumagot naman si Hajin at sinabi na hindi iyon date. Tinutulungan lang niya ang babae na makarating sa iba't ibang bahagi ng school. Subalit hindi kumbinsido si Ji-ho at nagtanong kung bakit pupunta ang transfer student kay Hajin, samantalang maraming lalaki ang kusang nag-alot na sila na lang ang mag-guide sa kanya. Sa tingin ni Ji-ho, 100% siyang sigurado na interesado ang magandang babaeng iyon sa ating bida. Sumagot naman si Hajin na mali ang iniisip ng kanyang kaibigan mga Katoon Fam. Tama naman si Ji-ho, interesado lang sa ibang bagay, di ba mga Katoon Fam? Nagtanong ulit si Ji-ho kung may iba pang nangyari. Sumagot si Hajin na wala naman. Pero may biglang naalala ang ating bida at sinabi sa kanyang kaibigan na nag-promise siya kay In-A na magkasabay silang mag-lunch mga Katoon Fam. Napasigaw si Ji-ho ng gulat at sinabi na kung kakain silang dalawa at sila lang, hindi ba iyon na ang tinutukoy niya? Naiinis na sumagot si Hajin na paulit-ulit niyang sinasabing hindi mga Katoon Fam. Dagdag pa ng ating bida na ngayong araw lang naman sila kakain ng magkasama. Naaawa naman si Ji-ho at malungkot na nagsabi. Kaya daw hanggang ngayon ay single pa rin ang ating bida. Matapos nito, bumalik na sila sa kani-kanilang upuan. Habang may binabasa si Hajin, inipon niya ang kanyang lakas ng loob at tinawag ang ating bida. Tinanong niya kung totoo ba talaga na nag-promise si Hajin na magkasabay silang mag-lunch ni In-A. Nagkumpirma naman si Hajin mga Katoon Fam. Kaya naman, napakuyom na lang si A-Ho ng kanyang kamao sa inis, kasabay ng pagsasabi niyang naiintindihan niya na. Napansin ni Hajin na malungkot si A-Ho at biglang naalala niyang nakita niya na itong kumakain ng mag-isa dati. Kaya naman masayang inialok ni Hajin si A-Ho na sumana sa kanila ni In-A. Dahil kanina pala malungkot si A-Ho, hindi niya agad naunawaan ang sinabi ng ating bida. Subalit nang maprocess na ng kanyang utak ang mga salita, bigla siyang nabuhayan at sumigla at nagtanong kay Hajin kung okay lang ba iyon mga Katoon Fam. Sumagot naman si Hajin na walang problema. Sumama na si A-Ho at sabihin niya siya kay In-A. At ganun na nga mga Katoon Fam, sumapit na ang lunch break at magkasama silang sina A-Ho at Hajin na nakipagkita kay In-A. Habang tinatanong ng ating bida si In-A kung okay lang bang sumama si A-Ho, nagpang-abot naman ang mga mata ni na In-A at A-Ho. Subalit, isang masayang In-A ang bumati kay A-Ho at tinanong ng Grim Reaper kung tama ba na A-Ho ang kanyang pangalan. Dagdag pa ni In-A na napaka-cute naman daw ni A-Ho, kaya naman dapat daw ay maging magkaibigan silang dalawa mga Katoon Fam. At dahil sa hindi inaasahang friendly vibes na pinakita ng Grim Reaper, na shock to the bone si A-Ho mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagtatanong niya sa kanyang isipan kung mag-a-acting pa rin ba ang babaeng ito sa harapan niya na parang plastic. Kaya naman nagagalit si A-Ho sa kanyang isipan at tinanong ang sarili niya. Dapat na ba niyang talagang patayin ng babaeng ito? Dahil hindi na daw siya magpo-problema pa kung papatayin niya na lang ngayon ang plastic sa kanyang harapan. Subalit, naputol ang masamang iniisip ni A-Ho nang biglang nagtanong sa kanya ang ating bida kung okay lang ba siya mga Katoon Fam. Dahil dito, nasa awkward na sitwasyon si A-Ho at hindi niya pwedeng galawin ang Grim Reaper sa harapan ni Hajin. Kaya naman wala na siyang nagawa kundi ang sumagot din kay In-A na may friendly vibes.
na siya rin daw ay gustong maging magkaibigan sila ni In-A at inaabangan niya ito mga Katoon Fam. Subalit, iba naman ang sinasabi ng kanyang isipan mga Katoon Fam. Hindi niya daw hahayaang mangyari iyon dahil sa oras na maging kampante na si In-A at tumingin palayo, sasamantalahin naman nito ang pagkakataon para kunin ang ating bida. Kaya naman lalabanan niya si In-A sa pinaplano ng babaeng ito. Matapos mag-launch ang tatlo, nagyaya si In-A kay Hajin na pumunta sila sa snack shop. Sumagot ang ating bida na siya na lang daw ang magbabayad ng kakainin nila sa snack shop. Pumayag naman si In-A at sinabi na siya naman daw ang manlilibre sa susunod. Nagulat naman si Eho dahil wala namang ginawang masama si In-A during lunchtime mga Katoon Fam. Subalit, nasabi rin niya sa kanyang isipan na baka naman sa snack shop na gagawin ni In-A ang pagpatay sa ating bida. Kasunod ng pagsasabi niya sa kanyang isipan ng may matibay na boses, hinding-hindi niya daw hahayaan malingat siya mga Katoon Fam. Habang kumakain ng tatlo ng dessert, nagtanong si In-A sa dalawa at sinabi na kanina pa daw siyang napapaisip kung sila ba ni Hajin at Eho ay nagde-date mga Katoon Fam. Dahil sa tanong ni In-A, nagulat ng husto si Eho. Kaya naman nabuga niya ang kanyang ininom mga Katoon Fam. Dugtong pa ni In-A na dahil daw magkasama silang dalawa na nakipagkita sa kanya at kumain ng sabay, nag-aalala daw si In-A na baka nakikisabit lang siya nang wala sa lugar kung magkasintahan na ang dalawa. Casual lang naman na sumagot ang ating bida na imposible daw na magkasintahan sila ni Eho. Dagdag pa ni Hajin na medyo awkward na rin kung tutuusin dahil si Eho ang kanyang tagapagligtas, kaya hindi niya daw maiisip ang bagay na iyon mga Katoon Fam. At habang naririnig ni Eho ang mga katagang lumalabas sa bibig ng ating bida, pinipilit niya namang palakasin ang kanyang sarili mga Katoon Fam. Na-realize naman ni Eho ang totoong plano ni In-A mga Katoon Fam. Hindi naman pala talaga target ni In-A mula sa simula pa lang ang ating bida. Ang totoong target ng Grim Reaper, walang iba kundi siya mismo. Dahil sa nangyaring pagkabigla at pagkabuga ni Eho ng kanyang ininom, kinumusta siya ni Hajin habang hinahaplos ang kanyang likod. At habang sweet ang dalawa, pinagmamasdan naman sila ni In-A mga Katoon Fam. Kasunod nito ang pagsasalita niya sa kanyang sarili. Kung hindi naman pala talaga nagde-date ang dalawa, magiging madali lang ito para sa kanya. At doon natatapos ang ating ikatlong kabanata mga Katoon Fam. Nalaman na natin ang tunay na target ni In-A. At mukhang hindi pa tapos ang laro niya. Kaya naman, abangan ang susunod na kabanata para malaman kung paano hahawakan ni Eho ang bagong banta na ito. Hanggang sa muli mga Katoon Fam! Maraming salamat po sa mga nanood at nakinig sa kwentong ito. Kung nagustuhan nyo, can I get a like and subscribe from you? Malaking bagay at tulong po ito para mag-grow ang munting channel na ito. Don't hesitate to leave a comment na rin po. Again, thank you very much mga Katoon Fam. Before I finish this fight, quick plug, subscribe to my channel or you'll miss how it ends.